Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,142 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang ano po natin ngayon ay ang pag-uusapan po natin, ang paghuhuntahan natin at as much as possible po, gusto ko pong makita ang inyong mga komento diyan sa comment section later on. At kung hanggat maaari, if we have the time, we can be able to comment on those comments or messages by our subscribers, no? Thank you so much. All right, ang ano po natin ngayon ay yung kay ano po, no, Raffy Tulfo, no? Si Raffy Tulfo po ay biglang nanguna bilang presidente ng isang survey, yung Pulse Asia Survey sa 2028. Matagal pa naman, pero ganun talaga, no? Nanguna na siya dahil for the past few months, talagang sobrang binibira ngayon si Sara Duterte, no? Ngayon, since hindi na siya nauuna, makakapagpahinga na si Sara Duterte sa mga batikos at mga paninira sa kanya. Pero syempre, i-expect natin na sa mga darating na araw, darating na linggo, si Raffy Tulfo naman ang bibirahin. Lalong-lalo na may mga alleged cases din siya, yung mga inactions niya at saka yung mga syempre mga negative vibes sa kanya. So i-expect natin na ang mga kalaban niya sa politika o magiging kalaban niya sa mga politika ay talaga namang mag-aano no aarangkada upang batikusin no upang ilabas ang mga kahinaan ni Raffy Tulfo. Ganun po 'yun ganun po talaga ang politika sa ating bansa. Okay? Ngayon, yung kay Martin Romualdez naman, mababa talaga, no? Actually, from the very start, hindi natin nakikita na pwedeng pang-presidente si Martin Romualdez. No? Ito, maari pa si Raffy Tulfo, Sara Duterte, kasi kailangan natin ng medyo malakas na leader, no? Kumbaga, dito sa ating bansa. Okay? Yan. Ganun po 'yon. Now, kahapon po nag-hearing no, may hearing po no. May hearing po diyan sa Senado no. Siyempre pinapangunahan po 'yan ni Raffy Tulfo, okay? Ano po no, nandun po yung si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health no. Okay? Kasi nagkaroon po ng hearing yung Senate Health Committee. Hindi ko po alam kung siya po yung ano pero anyhow um, okay, nandun po si Raffy Tulfo, no? Kasi daw, ang sabi ni Raffy Tulfo ay may mga doktor, no? Several doctors or may mga some of the doctors or may mga doktor sa mga public hospitals, no? Na na trinit daw, no? Na all expense paid overseas trips, no? By pharmaceutical companies, no? Now, anong kapalit nun? Ang kapalit nun ay itong mga doktor na ito ay mag-prescribe, no? Yung prescription po, yung mga doktor, 'di ba? Pag nagkakasakit tayo, pupunta tayo doon, meron silang prescription, no? Iaano nila, no? Tapos ang instead of yung kailangan talaga nung client or nung patient ay yung ang ibibigay nila ay yung branded medicines to their patients, no? Actually, nangyayari din naman 'yan kahit sa mga private hospitals. Okay? Yan sa private hospitals. Kaya nga 'di ba merong mga anong tawag doon? Yung merong mga uh, may mga representative, no? Medrep, no? Medrep na uh, mga mga medrep, no? Na pumupunta sa mga doktor, talagang binibenta nila, no? Yung mga yon, binibigyan sila ng sample, no? Sample medicine, kumbaga, no? So, yun, several doctors talaga daw binigyan ng all expense overseas trip no by these pharmaceutical companies. Okay? Now,
nung tinanong or tinanong ni Senator Raffy Tulfo kay Ted Herbosa na secretary ng Department of Health, nag-clash sila, no? Kasi sabi niya hindi daw totoo 'yon, no? O ba, na ano, no? So tensions, nagkaroon ng nag-clash sila, nagkaroon, alam niyo naman po, pag nagsalita ito, nagtanong ito si Raffy Tulfo, para nakaka-intimidate, nakakatakot, nakakabastos, no? Okay, bakit nga daw na why several doctors in public hospitals nagprescribe ng branded medicines to the patients, even though there are available generic versions, na alam naman natin na yung generic versions, no, generic nung ano na yon ay mas mura naman talaga, no? Pero alam niyo po ba, meron po akong kakilala na may-ari ng generic drugstore, no? Maliit lang naman talaga siya. Alam niyo po ba na mas malaki pa pala ang kita ng generic, no? Generic tawag doon, generic version, no? Generic brand ng mga ano na to, no? Di po, mas malaki pa pala ang kita. Actually, yung ano po, yung mga generic, no? Konti, may mga ano po kasi yan, yung mga allotment, no? Magkano lang ba yun? Kunwari, for example lang, sa piso na isang medicine, no? Ano doon, no? Yung research doon ay 60 centavos, for example. So parang ang ano doon, 40 centavos na lang yung cost ng medicine, no? Something like that. So do you expect ba na ano yun, mas maganda? Sabi, yun nagsasabi ng iba. Pero sabi ng kaibigan natin, diyan sa generic hospital na yan, ay generic drugstore na yan, mas malaki pa daw ang kita nila kesa sa nagbebenta sila ng mga branded medicine, no? Ayan. O bakit daw sa mga public hospital ang mga gamot ay ang mamahal? Hindi po ba pag public hospital, dapat libre po yan, no? Dapat sinasagot yan ng gobyerno. Okay, kaya nga public, no? Or ano, yun, no? Or kaya yan, trabaho din po yan ng mga ano, 'di ba? Meron po kayong yung mga senador, congressman, pwede po kayong may mga budget kayo diyan, alam ko, 'di ba? Mga pagdating po sa ganyan. So gawin niyo po ang mga trabaho niyo. Ha? Okay? Yung sa gobyerno din, gawin niyo po ang mga trabaho niyo. Ako nga, ang ano natin, ang pangarap natin, pag public hospital, libre na lahat. Okay? Libre na lahat. Okay? Pag pumunta ka doon, mayaman, mahirap, libre na yan. Okay? Something like that. Okay? Now, dapat gawin natin ang trabaho, no? Payamanin natin ang bansang Pilipinas upang makapagbigay kayo ng serbisyo, no? Dapat walang corruption. Okay, dapat walang mga ganyan, no? Meron tayong kilala diyan sa Pasig, no? Kunwari, sorry, may kilala po. Anyhow, wag na nating iano yung mga yan. Okay? Pero alam naman po natin, no, na ang corruption ay talagang nandyan kahit na ano pang sabihin natin. Okay? So dapat po meron tayong isang pangulo na talagang wala, enough is enough. Okay, iano na natin yung mga ano na yan, no, mga corruption na yan, no. Okay, bakit daw branded, no? Ang kinikerry nila dapat generic. Pero hindi naman po sa lahat ng bagay, no? Depende po kasi sa doktor 'yan, no? Sabi nga mostly yung patient sa public hospital ay poor. Why give them? Siyempre talaga naman. Alam niyo po ba, no, sa public hospital talagang pipila ka, no? Minsan nakakalungkot din isipin, pero dapat hindi naman po gano'n, no? Ayan. Okay? Okay, so yung sa Herbosa, no? So sabi naman niya, there are instances when generic medicines aren't clinically effective. Totoo naman yan. Ito, magaling din na doktor ito, si Herbosa, no? Yeah, tama. Tama naman, generic medicines aren't clinically effective. Pero alam nyo, minsan no, nagtatanong ito si Senator Raffy Tulfo, hindi naman po kasi siya doktor. Okay, I do not know kung nag-consult siya sa isang doktor, pero totoo naman yan. Hindi lahat ng kahit naman mga branded, minsan hindi rin clinically effective. Depende yan sa yan, personal yan, no? Personal yan. Kaya nga nagkakaroon ng consultation. Personal yan, no? So kung itong ano na to, how are you be able to manage that particular disease?
Ha? Para may mga ano tayo, may kamag-anak tayo mga doktor eh, kaya naririnig-rinig natin 'yan. Siyempre, may mga communication din tayo sa doktor in the past. Ganun po talaga 'yon, no? Depende po 'yan. Kaya nga po nagkakaroon ng consultation kumbaga, no? Parang grade consultation lang, no? Personal, personal 'yan. Okay? Something like that. Okay? So, ay bakit daw ano alam mo nangyayari po 'yan. Kaya nga po parang napapanahon na siguro na magkaroon ng isang doktor sa Senado. Okay? Nag-a-agree po ba kayo diyan na napapanahon na na magkaroon ng isang doktor sa Senado. Siguro ang pinaka best and best na pwedeng manalo ay si Dr. Willie Ong. Ayan, calling Dr. Willie Ong and his supporters, mag ano na kayo ng kampanya para ano naman, okay? Sige, maraming salamat po, no. Ayun, bakit daw prefer, no? Yung branded sa mga hospital, sa mga pharmacy, bakit nire-reseta? Kasi po nga po may tinatawag na junket. Pero ano naman po no, in fairness po sa government or in fairness po sa mga doctors na yan, lahat naman po kahit private hospital, no, minsan ginagawa din po yan ng mga pharmaceutical firms, no? Parang ano lang po yan, no? Mga publishers ng libro, kung kukuha kayo sa amin, ito yung ibibigay namin, something like that. Okay? Now, kung minsan, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doctor from different countries, kasama dyan ang Pilipinas, libre pa pati pagsugal sa casino. Ay, kung ano naman, may casino dyan, ay hindi naman po maganda yon. No? Pero, I'm telling you that ginagawa yan ng mga pharmaceutical firms. Remember, ito siya ay talagang ano po talaga. Okay? So while her boss admitted that some physicians go on junkets, he maintained that they follow ethical standards. Lahat naman po, gobyerno, mga doktor, lahat po yan may mga ethical standards to prevent them from accepting pricey gifts from the pharmaceutical industry. Lahat naman po, ginagawa yan. He later challenged Tulfo to file cases against these doctors who are allegedly engaging in unethical behavior. O totoo naman po, no, aside from the batas na gagawin nila, kung talagang kailangan nilang kasuhan, kasuhan na nila. Kumbaga, 'di ba? Lalong-lalo na ang opisina ni Raffy Tulfo ay talaga namang wag na naman natin gamitin ang ating opisina upang maghusga at the same time ay para tumaas ang ating sarili, no? Para mauna tayo sa pagka-presidente. Pero anyhow, naniniwala din naman tayo, no? Naniniwala din naman tayo sa kakayahan ni Raffy Tulfo bilang senador. At saka syempre, itong mga to, kahit hindi po tapos sa pag-aaral si Senator Raffy Tulfo, I believe may mga legal advisors yan, may mga medical advisors yan, especially dito sa Committee on Health ng Senado. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo para we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. And for the past few days po, no, nag-ano po tayo, umaangat po ang ating viewerships. Maraming salamat po, no. Sana po mahit po natin yung ating viewership again na 200,000 in a month. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Panalangin po natin ay nasa mabuti po kayong kalagayan lagi. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all.